Sa kanilang pagharap sa budget hearing ng House Appropriations Committee, umaasa ang Health Department na may ibabalik ang natapyas nilang panukalang budget para sa susunod na taon. Natalakay rin sa pagdinig ang mga issue tungkol sa PhilHealth. Ang sentro ng balita mula kay Mel Moras, live. Audrey, nangako ang PhilHealth na babayaran na nila ang kanilang mga utang sa mga ospital sa loob ng 3 buwan. Isa nga yan sa mga natalakay sa budget hearing dito sa Kamara ukol sa panukalang pondo ng Department of Health para sa susunod na taon. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang magsimula ang pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol sa 2024 budget proposal ng Department of Health. Humarap dito si DOH Secretary Teodoro Herbosa, gayon din ang iba pang matataas na opisyal ng kagawaran at kanilang attached agencies tulad ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Para sa fiscal year 2024, higit 311 billion pesos ang panukalang pondo ng DOH na mas mababa kumpara sa kasalukuyan nilang budget, kaya't kung maaari nais ng kagawaran na maibalik ang nabawas sa kanilang alokasyon. Suportado naman ng ilang mambabatas ang pagbibigay ng sapat na budget para sa DOH, lalo pat mahalaga ang kanilang gampanin sa lipunan. Our healthcare system affects every individual, every family, and every community in this country. Because health is the most invaluable asset we possess, and it is our collective responsibility to ensure that everyone has access to high-quality healthcare services. Our strategy in this medium-term approach is the 8-point action agenda for universal healthcare, emphasizing the actions to fast-track the health sector improvements, focusing on tangible outcomes for every Filipino, every community, and every healthcare worker and health institution. We want to have better health outcomes with longer life expectancy, stronger health systems that are resilient against pandemics, and access of all Filipinos to all levels of healthcare. Bilang attached agency ng DOH, isa naman sa mga binusisi ng mga kongresista ay ang mga issue sa PhilHealth. Partikular na ang kanilang hospital dues na hindi pa rin nababayaran ng buo hanggang ngayon. Ayon sa PhilHealth, mayroon na silang 27 billion pesos na utang sa mga ospital at ang pangako nila, babayaran na nila yan sa loob ng 3 buwan. We will completely, hopefully, or very high percentage po within 90 days, no? Yung 27 billion po, you can, pwede yung, naka-record naman to, diba? So, within 90 days po, we will try to pay a very high percentage of the 27 billion. Now, the question maybe is how are we going to do it? How do we intend to do it? We are already preparing. We had a meeting, our Execom had a meeting yesterday, no? We are preparing to use the DCPM formula, no? Yung debit credit payment mechanism formula, no? And we will use that to make sure that our reconciliation will be accelerated. Audrey, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy pa rin ang budget hearing ukol nga sa panukalang pondo ng DOH dito sa Kamara. Marami pa nga rin mga kongresista na nakapila para magtanong sa kagawaran dahil nga sinasabi nga nila na itong kagawaran ng kalusugan na isa sa mga pinakamahalaga na ahensya ng pamahalaan at dapat yung mga health concerns ng ating mga kababayan ay lagi ngang natutugunan. Audrey? Okay, Mela, yung mga usapin dun sa may COVID-19 pandemic, naungkat din ba sa pagdinig at ano-ano ang mga efforts ukol dyan ng DOH sa ngayon? Audrey, may mga issue din tungkol sa COVID-19 pandemic na natalakay nga rito sa pagdinig at ang sinasabi nga ni Secretary Herbosa sa ngayon ay wala ng global health emergency o yung pandemic na tinatawag pero nananatili pa rin na sa ating lipunan, sa ating bansa at sa buong mundo itong ang COVID-19 yung mismong sakit. Kaya nga iba yung pag-iingat pa rin yung dapat gawin ng ating mga kababayan at talagang patuloy pa rin yung mga pagpapaigting ng health measures ng ating pamahalaan. At Audrey, natalakay nga rin dito
sa pagdinig yung mga issue tungkol sa allowance ng ating mga healthcare workers at iba pang concern sa mga ospital. At ang tinitiyak naman ng DOH, lahat nga ng aspekto sa kanilang pagsiservisyo ay iba yun nilang tinutugunan dahil nga mahalaga ang pagtitiyak ng maayos na kalusugan at serbisyo para sa ating mga kababayan. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmorans.